Okay, so pag-uusapan natin ngayon guys, itong Note 40 5G. Para sa mga naghintay, matutuwa kayo. 12,999 pesos yung official SRP nito. Pero from May 23 to May 25 sa kanilang TikTok shop, 9,999 pesos na lang magiging presyo nito. Lahat ng links na kailangan nyo nandyan sa description box sa baba. Okay, so may kasamang magpad, itong Note 40 5G kapag binili natin. Okay, para dun sa mga hindi pa familiar, unbox natin to para magka-idea kayo sa kanyang itsura. So, yung charging speed nitong magpad ay hanggang 15 watts. At eksakto kasi yun talaga yung wireless charging speed nitong Note 40 5G. So, pakita ko sa inyo. Okay, so pag open natin, magpad agad na makikita natin. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. Meron tayong user manual dito. Ito siya. Ayan. Napakanipis lang, 'di ba? Pwedeng-pwede nating dalhin kahit saan. Ito, yung kanyang port, USB-C. And dito lang natin ko-connect para ma-charge natin wirelessly yung ating Note 40 5G. So, tabi natin ito mamaya ay check natin yan. Okay, so yung Note 40 5G na nandito sa atin ay Titan Gold na colorway tapos 512 GB yung kanyang variant. Okay, so unbox natin to. So, yung document sleeve, yung una natin makikita pagbukas natin ng box. Dito sa loob ng document sleeve, syempre meron tayong SIM ejector pin. Tapos, meron tayong installation guide para sa kanyang tempered glass. Yes, may tempered glass na kasama to guys. Ayan, hindi na tayo kailangan maghagilap agad-agad sa iba't ibang mga online store. Ito na. At sukat na sukat to sigurado. Tapos, meron tayo ditong user manual or warranty card. Tapos, ito yung kanyang case. Itong case, importante para mapagana natin yung kanyang wireless charging. So, connect lang natin yan dito. Ayan, hindi na yan malalaglag kahit anong gawin natin. Okay? Ganun katindi yung magnet nito. Ayan. Okay? Ganda rin, no? Kasi frosted yung kanyang case. Ayan, hard case yan. TPU case. Tapos maganda yung protection sa camera bump. Although talagang exposed na exposed pa rin dahil sa laki ng butas. Tapos sa gilid, yung mga buttons natin exposed din, pati yung ilalim. Pero for the most part, importante yung case na to nga dahil sa wireless charging. Okay, so ito na yung ating phone, yung ating Note 40 5G na yung balot ay merong top specs. Ito yung Titan Gold, guys. Napakaganda ng kulay nito, lalo na outdoor, ang ganda talaga. Ayan, nag-iiba-iba siya ng kulay, depende sa tama ng ilaw, pero madalas color gold siya. Galing. Tapos dito pala guys, sa ilalim ng document sleeve, meron tayong stickers. So makikita ninyo meron tayong splash proof na sticker kasi itong Note 45G ay merong IP53 na rating. Hindi naman siya waterproof pero kung matalsikan man ng ulan, ng tubig habang naglalaba tayo o naghuhugas ng plato, walang problema. Okay, kapag chinek natin tong ilalim, makikita natin yung ating charger. Yan. Yung ating 33 watts na charger na USB-A pa rin yung port. At meron pa tayong charging cable dito. Yan. USB-A to USB-C cable. Okay, so if ever guys na hindi nyo type itong colorway na to, itong Titan Gold, meron pa tong Obsidian Black tsaka Racing Gray. At present pa rin dito sa ating Note 40 5G yung ating Active Halo Lighting Effect. Ayan no. So, pwede natin ito magamit kapag merong notification, may calls, or kapag nag-charge tayo. At merong iba't ibang mga light effect settings sa pwedeng pagpilian. Yung pinakita ko sa inyo kanina ay yung rhythmic. Meron din tayong lively. Ganyan naman siya. Meron din tayong AI. Ganyan naman yung kanyang behavior. Yung ating biometrics dito by default ay fingerprint or in-display fingerprint scanner. Ayan. Na-unlock naman niya 90% of the time. Meron lang tayong mga situations, scenarios na nagpe-fail siya. Pero again, most of the time, na-unlock naman niya na maayos itong phone. Yung dual speakers guys, meron tayo dito. Isa dito sa taas, isa dito sa may ilalim. At tuned by JBL yung kanyang speakers. Kaya ma-expect natin maganda talaga yung tunog. Hindi distorted kahit pa itodo natin yung volume. At yung kanyang max volume naman, hindi naman nakakabitin. Tama-tama lang. Ito guys yung SIM tray nitong Note 40 5G at good news, hindi siya hybrid, hindi rin siya dual SIM lang, kundi meron tayong dual SIM slot. Kapag binaliktad natin, meron tayong micro SD card slot. So in short guys, expandable yung ating storage dito. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayong 6.78 inch na AMOLED Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate,
at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon, kung ibibigay ko yung opinion ko guys dito sa display or sa quality ng display nitong Note 40 5G, wala akong masabing kahit anong issue guys. Napakaganda ng display nito. Pop na pop at napaka-vibrant ng kulay. Mag-e-enjoy talaga tayo dito sa media consumption. Napaka-sharp din. Tapos yung kanyang bezels, makikita ninyo, proportioned. Kaya immersive din yung experience natin. At kahit dalhin pa natin guys, outdoor, itong Infinix Note 40 5G, kitang-kita pa rin natin yung display kasi meron tong high brightness mode na tinatawag. So, kung sakaling gagamitin natin to sa labas, habang nag-work tayo, ganyan, kitang-kita pa rin po natin kung ano yung nasa screen. Meron din tayong dalawang color style presets dito. Isang bright colored para mas maging vibrant pa kung hindi pa tayo kontento dyan. At kung gusto nating mas accurate naman, original color na preset yung pwede nating piliin at pwede nating timplahin yung kanyang color temperature. At remind ko lang kayo guys na up to 1 billion colors yung kayang i-produce ng display nitong Infinix Note 40 5G. So talagang accurate siya for the most part. Ngayon guys, kapag tingnan natin yung display settings, meron tayong iba pang option para sa screen refresh rate maliban sa auto. Meron tayong 60, 90 at 120. And again, good job sa Infinix kasi hindi lang 120 tsaka auto yung binigay sa atin. Meron pa tayong tatlo dito. So kapag naka-auto switch tayo, makikita ninyo na kapag hindi na natin ginagalaw yung display, kusa naman siyang bumababa to 60 Hz at mabilis naman. And so makakatipid tayo sa battery kung mag-auto switch lang tayo na setting. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka-XOS 14 na tayo dito out of the box on top of Android 14. Dimensity 7020 5G yung kanyang chipset, 12GB yung ating RAM, 512GB UFS 3.1 yung ating storage. Ngayon, meron tayong MEMfusion dito or virtual RAM. So, pwede tayong magdagdag ng hanggang 12GB of virtual RAM sa kanyang 12GB na physical RAM. So, in total, para tayong may 24GB of RAM. Pero, tingnan muna natin kung ano yung epekto sa performance ng kanyang MEMfusion. Okay, so ito guys yung kanyang Antutu score kapag naka-off yung kanyang MEMfusion. 509,928. Ngayon, itry naman natin i-on yung MEMfusion. Guys, sinukuha nating score, 508,437. So, bumaba ng kaunti yung score, although hindi naman sobrang laki, pero still, advice ko sa inyo na huwag nyo nang gamitin yung MEMfusion kung hindi nyo naman talaga kailangan. And besides, yung 12GB na physical RAM, napakalaki na talaga yan. Okay, so try naman natin siya ngayon guys dito sa Arc Survival. So, dito sa option guys, yung ating video settings or graphic settings, and makikita niyo naka-epic tayo, tapos yung resolution nakasagad din. Tapos i-make sure nyo lang na sa game management ay naka-add yung game na gusto nyo laruin para meron kayong ganito. May option kayo para makontrol sa X-Boost yung performance. So sa ngayon nakasagad siya, naka-performance mode. So try natin. Okay, so far guys, okay naman, napatakbo niya. Para sa akin playable pa rin. Although hindi tayo nakaka 60 FPS na gameplay dito kasi talagang ang bigat na ng epic na graphic settings. Pero nakaya niya. Ayan, pwede nyo pang babaan para mas maging smooth. So, try natin yan. So, binabaan ko guys yung resolution. Ginawa kong half lang. Pero yung kanyang graphics quality ay epic pa rin. So, try natin kung magiging sapat na yan. So, okay naman. Mas naging smooth siya. So, pwedeng ganun na lang din yung gawin nyo dito. Ayan. So, bottom line guys, kahit sa mabibigat na games, kayang-kaya ng Infinix Note 40 5G. Ngayon pagdating sa camera, meron tayong 108 megapixels f1.75 na aperture na main shooter, plus meron pa siyang dalawang camera dito sa likod. Sa harap naman, 32 megapixels, 2.2 yung aperture na selfie camera. So makikita nyo guys dito sa mga sample photos natin na okay yung kanyang quality overall. Maganda yung dynamic range kahit na sobrang tirik ng araw na babalance niya naman. Minsan lang, ito opinion ko lang naman, medyo overly saturated siya, hindi siya ganun ka-natural. Pero, pleasing pa rin siya sa mata. And kung ipopost natin to sa social media, maganda pa rin tingnan.
2K 30 frames per second na selfie video recording dito sa Infinix Note 40. So kung mag-shoot naman tayo ng video na naka-steady lang tong phone, bawa ito, nakalagay lang siya sa isang tripod, hindi tayo maglalakad-lakad, hindi tayo gagala, okay lang siya. Ito yung highest quality possible sa selfie video recording niya. Pero if ever na gusto natin mag-record ng selfie video habang naglalakad tayo, pwede nating i-on yung stabilization. Yun nga lang, mag-downscale siya to 1080p, tapos magka-crop in ng kaunti kasi nga EIS lang yun. So ibig sabihin, electronic, hindi siya optical. Pero at least stable. Pero medyo compromise ng kaunti yung quality compared dito. So again, kung hindi naman tayo magre-record ng selfie video habang naglalakad, okay na to, mas maganda pa yung quality. Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so dito tayo sa last aspect ng phone na to, yung kanyang battery performance. 5,000 mAh yung ating battery capacity, 33 watts yung kanyang charging speed kapag wired, 15 watts naman kapag wireless. So dito guys, sa kanyang battery settings, meron tayong charging speed settings na pwedeng piliin. Pwedeng smart charge, saka low temp charge. So kung gusto natin na umabot ng 33 watts yung ating charging speed, pero ibabagay niya pa rin sa kung ano yung behavior ng ating phone or kapag magkapahinga na tayo, ganyan, smart charge lang tayo. Pero kung okay na sa atin yung mabagal lang na charging speed, pero mas safe sa kanyang battery lifespan, okay na sa atin ng low temp charge. Pero sa test na ginawa ko, naka-smart charge tayo, tingnan natin kung gaano katagal umabot. So from 18 to 100%, 1 hour and 21 minutes ko na charge yung phone na to. Ito naman yung SOT na nakuha natin kapag naka 50% brightness tayo, tapos auto switch yung ating refresh rate. So okay naman siya, napaka-decent at maasahan natin yung kanyang battery overall. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong ipakita dito sa Note 40 5G ng Infinix. Sa tingin nyo ba, worth it to bilhin para sa 12,999 or kapag sinamantala nyo yung kanyang sale sa May 23 to May 25, 9,999 pesos lang to. Sa tingin nyo sulit? Comment kayo dyan sa baba. So yun muna guys, para sa mot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.